Umalingaw ang tawanan sa loob na malamig at babasaging kwarto sa Tokyo, isang tunog na mas matalim pa sa kahit anong patalim. Nakaupo sa kabisera ng mesa si Director Kaito, isang higante sa larangan ng inhenyera sa Japan, at ang kanyang pagsang-ayon ang tanging kailangan para magtagumpay ang sinuman. Hawak niya ang plano. Tumingin siya sa simpleng Pilipinong inventor na nakatayo sa kanyang harapan at umiling ng may halong awa at pangungutya. Nakakatuwa, sabi niya sabay hagis ng mga papel sa makintab na mesa na parang basura. Pero sa totoong mundo, kailangan namin ng presisyon, hindi ng kung ano man ito. Hindi lang niya tinanggihan ang gawa. Kinuha niya ang idea na ang isang Pilipino ay kayang makipagsabayan sa larangang pinamumunuan ng mga higante. Nakitawa rin ang ibang mga ehekutibo at binaliwala ang prototype bilang isang scrap project galing sa isang garahe sa third world country. Pero hindi nila alam ang totoo. Hindi nila nakita ang nakatago sa likod ng magaspang na anyo ng makinang iyon. Inakala nilang dahil ang mga kamay na gumawa nito ay kayumangi at puno ng kalyo, ang isip sa likod nito ay simple lang. Nagkamali sila. Ang tinawag ni Director Kaito na nakakatuwang pagtatangka ay siya palang nawawalang payesa na dekada ng hinahanap ng buong industriya. Binulag ng kayabangan ang eksperto mula sa henyong nakatayo mismo sa harap niya at wala siyang kamalay-malay na sa loob lang ng ilang buwan. Magmamakaawa siya para sa basurang iyon upang iligtas ang kanyang kumpanya sa pagguho. Kung naniniwala kang nararapat na mas mataas na respeto ang Pilipinas at ang ating talento ay world-class, mag-subscribe ka na at samahan kami sa pagtuklas ng totoong kasaysayan. Sabihin mo sa amin sa comments, proud ka ba sa iyong pinagmulan? Ito ang kwento kung paano pinatahimik ng isang minamaliit na Pilipino ang tawanan ng mga elitista, hindi gamit ang salita, kundi gamit ang hindi matatawarang talino. Isa itong paalala na bagamat nasa kanila ang pondo, ang mga pabrika, at ang kasikatan, meron tayong isang bagay na hinding-hindi nila kayang gawin, ang pusong Pilipino, na puno ng diskarte at hindi sumusukong kalooban. Napakalamig ng hangin sa loob ng boardroom ng Takahashi Heavy Industries, isang lamig na tila sadyang ginawa para yeluhin ang tapang ng sinumang hindi kabilang sa kanila. Nakatayo si Meteo ng mag-isa sa dulo ng mahabang itim na mesa, nanginginig ang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pagkakataon. Ginugol niya ang buong buhay niya sa pag-iipon para lang makapunta sa Tokyo. Ibinenta niya ang maliit niyang lupa sa Bulacan, umutang sa 3 pinsan, at nagpuyat ng ilang gabi para lang perpektuhin ang isang mekanismo na alam niya sa kanyang bituka ay solusyon sa problema sa enerhiya na hindi pinapansin ng mga sikat na siyentipiko sa mundo. Pero habang tinitingnan niya ang hanay ng mga ehekutibong naka-Amerikana, wala siyang nakitang interest. Ang nakita niya ay pagkabagot. Nakita niya ang mga taong tumingin sa kayumangi niyang balet at luma niyang damit at nagdesisyon na, bago pa man siya magsalita, na wala siyang halada. Hindi man lang tumingin si Director Kaito kay Meteo habang nagsasalita ito. Nag-scroll-scroll lang siya sa kanyang tablet. Ang mukha ay nailawan ng asul na liwanag ng stocks at plano at binelawala ang presentasyon bilang ingay lang sa paligid. Nang ipinatong ni Meteo ang prototype sa mesa, isang matibay at siksik na aparato na nakalagay sa recycled na kaha dahil hindi niya afford ang makintab na aluminum, nakakabingi ang katahimikan. Sa wakas, tumingala si Kaito at inayos ang kanyang salamin. Inulot niya ang aparato gamit ang 2 daliri, na parang hawak niya ay isang maruming basahan na makakadumi sa kanyang suit. Mali ang pagkakaintindi mo sa meeting na ito, sabi ni Kaito, sa boses na malumanay pero nakakatakot. Naghahanap kami ng engineering partners, hindi na mga namumulot ng bakal. Ang insulto ay tumama na parang suntok. Hindi lang ito pagtanggi sa makina, ito ay pagtanggi sa buong pagkatao ni Meteo. Para sa kanila, isa lang siyang desperadong taga-isla na sumusubok makahuthot ng ilang yen mula sa isang higanteng kumpanya. Hindi nila nakita ang libo-libong oras ng kalkulasyon. Ang nakita lang nila ay ang kahirapan ng kanyang pinanggalingan.
Isang junior executive ang nagpigil ng tawa at bumulong sa katabi tungkol sa jeepney technology. Naramdaman ni Mateo ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Halo-halo ang hiya at ang nag-aapoy na galit. Inabot niya ang kanyang imbensyon. Namumuti ang mga buko ng daliri sa higpit ng hawak. Ibinagsak ni Kaito ang aparato pabalik sa mesa ng padabog dahilan para magkaroon ng lamat ang plastic na kaha nito. Umuwi ka na, sabi ni Kaito sabay talikod. Iwan mo na ang inobasyon sa mga bansang totoong gumagawa na kinabukasan. Pero habang naglalakad palabas si Mateo sa skyscraper na iyon, yakap-yakap ang kanyang sirang prototype sa dibdib, hindi siya umiyak. Isang mapanganib na desisyon ang nabuo sa kanyang mga mata. Akala nila ay dinurog nila siya, pero ang totoo, ginawa nila ang pinakamalaking pagkakamali ng kanilang buhay. 3 linggo ang lumipas, ang katahimikan sa headquarters ng Takahashi ay binasag ng hiyaw ng mga sirena. Hindi ito drill. Ang pangunahing proyekto ng kumpanya, ang Eternal Turbine, ang makinang ipinangakong magpapabago sa enerhiya ng buong Asya, ay nagme-meltdown. Sa Central Control Room, naghari ang kaguluhan. Ang mga inhinyerong nakaputi ay nagtatakbuhan sa pagitan ng mga monitor. Ang kanilang mga mukha ay naliligo sa pulang ilaw ng emergency. Nakatayo si Director Kaito sa observation deck, mahigpit na nakahawak sa railings hanggang sa mamuti ang kanyang mga kamay. Ang kanyang perpektong suit ay gusot na, at tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Ang temperature gauges ay lumalagpas na sa critical na level. Ang multi-million-dollar na cooling systems na dinisenyo ng mga pinakamagadaling na pisiko sa mundo ay isa-isang bumibigay. Patayin niyo ang makina, sigaw ni Kaito, ang boses ay basag sa takot. Kapag sumabog yan, tapos ang kumpanya. Pero humarap sa kanya ang chief engineer, nanlalaki ang mata sa takot. Hindi namin kaya, sir. Nakalock ang thermal feedback loop. Nag-overheat ito mula sa loob. Walang gumagana sa mga ginagawa namin. Gumawa sila ng makinang sobrang komplikado, sobrang perpekto, na hindi nito kinaya ang magulong realidad ng totoong operasyon. Binelawala nila ang friction variables, ang eksaktong mga variables na sinubukang ipaliwanag ni Mateo. Inanood ni Kaito na may sindek habang ang vibration readings ay lumalampas na sa chart. Ang lupa sa ilalim ng gusali ay nagsimula ng yuminig. Ang kayabangan sa boardroom ay naglaho na. Napalitan ng takot ng mga taong pinapanood ang pagkasunog ng kanilang legacy. Kailangan nila ng bypass mechanism, isang bagay na matibay para sumalo sa sobrang init ng hindi namamatay ang core. Pero ang mga disenyo nila ay masyadong marupok, masyadong meselan. Wala silang magawa. Tapos, sa gitna ng umalingaw-ngaw na alarma, may naalala ang chief engineer. Tumingin siya kay Kaito, nanginginig ang boses. Sir, yung Pilipino, yung device na tinapon nyo. Sabi niya isa itong thermal bypass regulator. Sabi niya mas lumalakas ito sa init. Naniga si Kaito. Ang alaala ng basura na kinutya niya ay nag-flash sa kanyang isip. Tinawag niya itong basura. Pero sa oras na ito, ang basurang iyon ang tanging bagay na nakatayo sa pagitan niya at ng total destruction. Nilunok niya ang kanyang pride, isang mapait na pildoras na lasang abo. Hanapin niyo siya, bulong ni Kaito. Tawagan niyo siya. Ngayon na. Kumonekta ang video link at napuno ang higanteng screen sa command center sa Tokyo. Pero imbis na high-tech na laboratorio, ang nakita ng mga ehekutibo ay simpleng dingding na kahoy at isang lumang kalendaryo. Nakaupo doon si Mateo, kalmadong tinatapos ang kanyang hapunan, isang matinding kaibahan sa panik na sumisira sa kwarto sa Japan. Director Kaito, sabi ni Mateo, ang boses ay panatag, walang halong yabang o panunumbat. Hindi na niya kailangang magmalaki. Ang sitwasyon na mismo ang nagsasalita. Nakikita ko na ang turbine niyo ay nilalabanan ang sarili niya. Masyado itong matigas. Hindi ito makahinga. Si Kaito, ang laleking nagtaboy kay Mateo na parang pulubi ilang linggo na ang nakararaan, ay nakadukwang ngayon sa mikropono. Nanginginig ang boses sa desperasyon. Ang bypass, paano namin ikakabit?
Nasa amin ang mga plano na iniwan mo. Sabi ng mga engineer ko imposible itong isama sa sistema namin. Umiling si Mateo. Ang mga engineer nyo ay nag-iisip na parang makina. Kailangan nyo mag-isip na parang tubig. Sa sumunod na 10 minuto, ang buong kwarto ng mga IAS at mga higante ng industriya ay tumatanggap ng utos mula sa isang lalekeng naka-shirt. Ginabayan sila ni Mateo hindi gamit ang komplikadong equations, kundi gamit ang likas na galing. Ay bypass nyo ang primary regulator. Hayaan niyong dumaloy ang init sa auxiliary chamber. Magtiwala kayo sa pressure. Habang sinusunod ng chief engineer ang utos ni Mateo, ang buong kwarto ay pigil hininga. Ang tumitiling alarma na lang ang tanging naririnig na tumutusok sa hangin parang hudyat ng kamatayan. Pagkatapos, ang mabigat na tunog ng bagong configuration na kumabit ay umalingaw sa speakers. Bigla na lang, namatay ang mga sumisigaw na sirena. Ang galit na pulang ilaw sa dashboard ay kumurap at naging kalmado at matatag na berde. Tumigil ang pagyanig. Ang eternal turbine ay hindi lang naging matatag, tumatakbo ito ng mas maayos kaysa dati. Nakatayo si Kaito na parang na-estatwa, nakatitig sa readings. Ang efficiency output ay nasa 1-0%. Ang $1 billion niyang disenyo ay pumalpak. At ang scrap metal mula sa Pilipinas ang tanging bagay na bumubuhat sa buong power grid. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang salamin, nanginginig ang mga kamay, at tumingala sa screen kung saan makikitang pinupunasan lang ni Mateo ang kanyang mga kamay sa basahan. Ang tawanan na pumuno sa boardroom ilang linggo na ang nakararaan ay patay na at nakalibing na. Ang pumalit dito ay isang mabigat at nakakasakal na pagkamangha. Ang alipin ay iniligtas ang amo at ang hierarkiya ng mundo ay nagbago sa isang iglap. Ang press conference sa Tokyo ay hindi tulad ng nakasanayan ng tech world. Kadalasan, ang mga ganitong event ay tungkol sa pagpapakitang gilas ng futuristic dominance. Erong gayon, seryoso ang paligid. Nakatayo si Director Kaito sa podium, katabi ang kanyang napahiyang engineering team. Nandun ang world press, himihingi ng sagot kung paano naiwasan ang isang sakuna sa loob lamang ng ilang minuto. Inasahan nilang kwento ito tungkol sa isang sikretong Japanese algorithm o nakatagong backup system. Sa halip, ginawa ni Kaito ang hindi inaasahan. Nag-project siya ng isang litreto sa higanteng screen sa likuran niya. Hindi ito plano o logo. Ito ay litreto ni Mateo. Nakangiti sa kanyang simpleng talyer sa Bulacan, hawak ang basurang prototype. Tiningnan namin ang mundo ng may kayabangan. Sabi ni Kaito sa mikropono, ang boses ay umalingaw sa buong mundo. Naniwala kami na ang inobasyon ay nakatira lang sa mga glass towers at malinis na laboratorio. Pero iniligtas kami ng isang lalekeng mas nakakaintindi sa kaluluwa ng makina haysa sa pagkakaintindi namin sa mat nito. Tumahimik ang buong kwarto. Tumigil sa pagtatape ang mga reporter. Yumuko ng malalim si Kaito, isang malalim at matagal na pagyukod ng paghingi ng tawad at matinding respeto sa harap ng imehe ng Pilipinong inventor. Ito ay isang imehe na ibabandera sa mga pahina ng bawat malaking dyaryo mula New York hanggang London kinabukasan. Ang kwento ay nabasag na. Ang Third World Tinkerer ay hindi na isang kawawa. Siya na ang master at ang mga higante ng industriya ang kanyang mga estudyante. Ang tagumpay na ito ay hindi lang para kay Mateo. Ito ay para sa bawat Pilipinong nasabihan na sila ay basta trabahador lang, basta katulong o basta galing sa maliit na isla. Inatunayan ni Mateo na ang galing ay hindi nasusukat sa G ng iyong bansa, kundi sa apoy ng iyong diwa. Habang ang mundo ay dumedepende sa manuals at striktong protocol, ang Pilipino ay dumedepende sa isang bagay na mas makapangyarihan, diskarte. Iyan ang kakaiba at hindi na ituturong kakayahan na gumawa ng paraan kahit walang paraan. Ang gumawa ng bagay mula sa wala, ang gawing obra maestra ang krisis. Nakalimutan ng mga eksperto sa matatayog nilang tour ang pinaka-importanteng batas ng pisika, ang katatagan o resilience. Gumawa sila ng mga makinang bumibigay sa pressure,
Habang si Mateo ay gumawa ng solusyon na ipinanganak mula sa buhay ng pagtitiis sa pressure. Ang mundo ay nagigising na sa wakas sa katotohanan matagal na nating alam. Hindi lang tayo mga empleyado ng mundo, tayo ang mga inhenyero nito na nakapangap. Hindi lang natin tinitiis ang bagyo, tayo ang nagdidisenyo ng barkong tumatawid dito. Nasa kanila man ang pondo, ang mga pabrika, at ang ginto, pero tulad ng ipinakita ni Mateo, hinding-hindi mapapasa kanila ang pusong Pilipino, ang pusong tumitibok ng mas malakas kaysa sa anumang makinang kaya nilang buuin. Kaya nilang itago ang ating kasaysayan, pero hindi nila kayang itago ang ating kadakilaan. Ang tagumpay ni Mateo ay hudyat sa bawat Pilipinong nanonood. Huwag niyong hayaan ang mundo na sabihin sa inyo kung sino kayo o kung ano ang kaya niyong gawin. Ang dugong nananalayte sa inyong mga ugat ay ang parehong dugo na nagtanggol sa ating mga isla at nagtayo ng mga himala mula sa wala. Tapos na tayong maging extra sa kasaysayan. Oras na para tayo ang mamuno. Tumayo kayo ng taas no, dahil sa wakas ay nanonood na ang mundo, at sa pagkakataong ito, hindi sila tumatawa, sila ay nagtitake down notes.